It's not holiday in US, right? No. So I can grab my Twig appointment. Right. And I told him maybe I'll be back on Tuesday. But it depends. If it's a big job, then Right. it cannot be finished tomorrow. Then Right. finger crossed. I will definitely do my best. I'll let you know. Oh yeah, yeah. So anyway, the trail is there. Second from the right. Okay. It's there. Thank you so much, Pedro. You betcha. No problem, man. It's what's on holiday on weekend? Monday. Thanksgiving Day. Thanksgiving, Yeah. So I'm just gonna spend some time with my family because I've been out for 3 weeks now. Right. Yeah. Time Just- spent. Yeah, yeah, yeah. Wife. Give the wife some love, right? Thank you. Yeah, and I feel horny now. Bay, ikaw to taga Cebu, no? Oy! Bisaya ka? Oo. Di ba ikaw yung viral sa Cebu? Man. Doon sa Mactan? Ay, yung ano nyo yun? Yung... Kaibigan mo ba yun? Kaibigan mo yun? Oo. Wow. Sabi ko sarili ko, buti ka. Buti nga. Putang eh. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Hala. Bay, ikaw yung Manay, no? Oh. Kapatid ka ni Kevin. Uy, nice meeting you, sir. Yeah, idol talaga kita eh. Siya pala yung money card? Oh, siya yung money cards. Uy! Bay, Bakit mo sa Danmore, bay? so yun ang Stanmore. O anong host? So ba na, yung shop? Planta siguro niya. Yung shop? Yung shop? Elevator. Ah, sige. Amping. Kaya lagi na yung buwan lagi, bay? Di, wala pa, no? Oh, pergawan? Safety pa kayo ka? Oh, abi na, umato na ka. Kapeldas mo siya. Ha? Ada yung kapas niya, no? Bilang. Ha? Amping. Kaya mo, kuhaan ko sa, kuhaan ko yung host elevator. Wala ko yung host lagi, wala ko yung unload. Sige. Ha? Amping ha. Okay. Ah! Amping. Oh, sabay pala tayo.
Restroom na ako. Prince Transport. Oh, alis na rin si Melvin, no? Ben! Melvin. Wala ka na po. Morning. Amping mo. Ora, magagaluya, chay. Amping lot. Bob. Ay. Amping, Ben, amping. Ingat. Ingat. Alis na rin ako. Baby assassin! Anoy. Gay, the lover boy of Cagayan de Oro. Natulog mo ba? Ayos naman. Mark. Bitin ang tulog ko. Gusto ko pa sana mag-extend ng 1 hour, eh. Sorry, Mark. Hindi, okay naman tulog ko. Hindi na ako nag-edit dahil mapupuyat ako lalo. Mabusog ako eh, parang masusuka ako kagabi. Dapat sinuka mo siya. Oo, grabe man. Paghiga ko pa, umakyat yung lahat ng pagkain eh. Hindi ka nagsuka sa higaan mo? Ay, hindi naman, sa basurahan. Nagsuka ka talaga sa basurahan? Suka ako eh, parang yung, ano ba, kapuhi ba? Grabe, suka eh. Really? Amoy suka pala yung truck mo ngayon. Tinapon ko na. Grabe kasi, dami mong inubos na manok. 4 yata yun. Siguro, mga 5. Oh, grabe. Plus may tuyo pa. Bakit ganun pag nabubusog ka, yung mata mo namumula? Oo, tulog ka agad eh. Tulog ako. Para kang kalapate na namumulang mata. Hindi ka lang sa ano na yun. Abot ka na yun. Hindi naman to. Sabay ka sana sa amin to. Sabay na ako pero wala ako pa yung paway ako eh. Good morning mga choy, welcome dito sa Swift Current, Saskatchewan. So si JP hanggang dito na lang siya sa Finning
Then we don't know yet kung meron kaming mga reload, kung anong plan, but mas gusto naming umuwi after ng unloading dito sa Regina para sa Thanksgiving Day this coming weekend. So kaming dalawa ni Manoy ang magpapatuloy all the way sa Regina. Si Pops, I think uuwi na rin siya sa Humboldt. And yeah, minsan lang to magkasama kaming tatlo. Minsan lang yung magkasama kaming sina Denfred, Edison, Melvin, si Manlalakbay Biyahero, Ryan, sa isang short time of period na kita-kita kami sa isang truck stop. Madalang yun. Diretso na tayo. Okay ka lang? Naman? Okay ka lang? Oo. Lisod panggap po na. Di ako sunod po sa ating purpot po. Kaya nga. Nakaharap na naman sa amin ang araw. Oy, bakit ka na shoulder? Hindi, may ginawa lang. Okay, okay. Oras ay 7:47. Sakto lang yung dating ni Pops, ay bukas na yung fining dito sa Swift Current. Salamat. Yeah, ingat Pops. I'll see you soon. So guys, ingat sa biyahe. Keep on trucking. Salamat. Mabuhay ka, Popsy. Grabing araw, oh. Ano yun, nakaharap na naman sa atin ang araw. Oo nga. Sakit. Yeah, dito siya, oh. Oh no, not this one. Yeah, dito. Yeah, Phoenix. Dito siya. Good morning, Swift Current. Alright, okay, ito ang aming customer. Somewhere here. Ayun, no? Yeah. Feeding.
stop sign is there. Ah, okay. Turn left. Hindi yata dyan ang ano noy, entrance? Ah, dito pala. Turn left. Turn right, then take the first right. Service, reception, parts, equipment, sales. When possible, make a U-turn, then take the second left. Hilo man. U-turn din. Hala, wala pa pala akong print ng ano. Nay. Uy, ba't ayaw mo mag-change? So tapos na kami mag-unload mga choy. Nahulog na yung ano, tatlong grader. Bakit naging tatlo? Eh, paglabas daw natin dun eh. Ha? Paglabas daw natin. Ano sabi? Yung lalaki. Saan pa lalabas? Diyan. Pwede na lumabas dyan? Yeah, I think so, sabi niya. Pag ikot to, doon daw magpipirma. Ano nangyari dito na eh? Oh, dyan. Yeah. So I think uwi na, wala namang plan sa amin today. Wala naka-schedule. Uy, lapas pa oh. So wala naka-schedule sa aming bill. Ha? Jadi lagi. Ha? Ya, paperwork itu kan. Tawa pa rin balik. Doon ang paperworks? Sabi niya, paglabas daw natin, dadalhin truck. Hindi ba? Di ba kang kagawas? Okay, we're all set. Tapos na yung paperwork, napirmahan na. And we have to paalam na. Ano yan, Noy? Matabang siya. Bakit? Pagkuhan. Height niya? So paano? Ya. Until next time. Babalikan mo lang sa kanila. Mga chay. Murag-murag ini atong kuanan eh. Murag kadjut ra magayo, murag tulo ra makadlaw ta nag-uban. Domingo, Lunes, Martes, ya. Pag bulag-bulag na kita tali. Ha? Sige lang, kay naman po tayo uban mo ta gabi eh. Sama tayo sa kandig. Or size kan din pag hulog sa kuan yuta, buwag na yon. GP wala na. Psh, ganda na eh. Si JP wala nang ano? Ha? Wala nang Pagsit to yahay eh. wala na siyang ano? Wala, bawal Okay. siya. So paano diretso ka na?
Diretso na ikaw. Ako diretso na ako sa ano. Hindi, munang pakukan. Balgoni siguro. Magano muna ako, mag-shower. Ha? Yeah. Sige, ingat. Pagamping ha? Oo, people. Sige. Hindi mahirap yung magpapaalam na sa bawat isa. Done. Time to go home. Home. Mga Joy, good morning internet. Good morning viewers. Nandito ako ngayon sa Brandon dahil kailangan ko ng dadal. Good morning mga Joy. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Brandon. Nandito ako ngayon sa Caltire kasi kailangan ko ng dalawang gulong sa trailer dahil kalbo. So nahingi na ako kahapon ng permission and nag-send ako ng picture sa kanila. Told them na hey, I need tires dahil kalbo na siya. Said, okay, go there, change your tire. And I'm good. Pakita ko lang sa inyo yung ano, yung bald tire. Kasi kanina pagpasok ko dito sa Brandon may nag-start na namang tawag dito yung mga nasa gilid na nag-inspection, mga DOT. Yun bawog na siya pati ito, nipis na rin.
Yeah. Need to change it, guys. Ito okay pa. This one is okay. Yeah, makapal pa to. Ito wala na. Kapal pa to. Yeah, makapal pa to. Side kapal pa. Okay. Yeah. Yun lang isa na may problema. Yung tawag dito. Right side center. Para wala na akong iisipin pag ano. Pag balik ko galing sa bakasyon, I mean sa off. Wala na akong iisipin na meron akong gulong. Gagawin sana dun sa shop sa Q-Line kung papunta ako ng Saskatoon. Pero wala kasi akong, after ng unloading dun sa Regina kahapon, nag-stay ako somewhere sa Balgoni. Shoutout pala kay Archie. Nakita niya daw ako dun nakapark dun sa labas. And then hindi na siya lumabas para makipagchika-chika dahil late na rin siya. So doon ako nagpalipas ng gabi kasi pagod na pagod ako the last few days. Gusto kong magpahinga, gusto kong i-edit lahat, gusto kong tapusin lahat kasi pagdating ko sa bahay, wala na naman akong time. Puro busy sa bahay. Then wala na akong time mag-edit. So kailangan tapusin ko muna yung para hindi ako ma-delayed sa aking mga videos na kailangan ipalabas. Then this morning lang ako nag-start mag-drive. Today is Wednesday. Thursday ng umaga. Ngayon lang ako nag-start mag-drive papunta dito. Ang plan ko sana, dalhin ko sa diretso na sa Winnipeg, sa Caltire, malapit dun sa pinaparadahan ko. But nung makita ko yung mga DOT na may roadside inspection, tigil na lang ako dito kasi for sure makikita nyo yung aking gulong, ma-detect. Hindi pa naman siya labas ang fly, but to prevent na makitaan nila ako ng butas sa aking unit, sa unit na dinadala ko. So at least kung ma-pull over na ako roadside, wala akong problema. So ngayon, kahapon, sabi ko nga, tinawagan ko na yung aking company na request ako ng bagong tire. Dapat sa Regina akong papalit, but nakalabas na ako dun sa area kung saan malapit yung Caltire, na doon ako sa Balgoni. So ayoko nang bumalik doon at pumunta. Sabi ko on the way na lang, na along the route na lang ako magpapalit ng gulong, and which is dito nga sa Brandon today. So may approval na sa kanila. Okay, are you heading to Saskatoon? We're gonna meet, we're gonna do it in Saskatoon. No, I'm heading home. I'm heading to Winnipeg. Okay, punta ka ng Caltire, change your tires, di ba? Wala ka nang masyadong iisipin na dahil pag nag-request ka sa kanila, basta para sa truck. Kasi problema din yan magiging, sabi ko nga before sa mga previous vlog, pag natikitan ka sa scale or mga roadside inspection, apektado yung points ng company. Now, yung company, kakaldagin ka nila. Ikaw yung ibibirahin nila dahil responsibility mo to Ikaw yung driver, ikaw yung nakakakita, hindi naman nakakakita yung kumpanya na kalbo yung gulong mo. So responsibility mo na driver na ayusin yung maintenance mo, ayusin yung mga truck mo, kung anong mga kailangan mo, kasi nandyan naman yung company na mag-support sa inyo. Hindi naman yan yung maliit lang na kumpanya na okay lang yan, itakbo mo muna yan. Hindi naman ganun So lahat ng mga request mo na kailangan mo, kailangan ko, kailangan mo, then gagawin nila yun. Susunod sila sa request ng driver kasi nga mag-a-affect yan sa kanila sa score ng kanilang safety rating ng company. Everywhere, pag once na nagkaroon ka ng mababang safety rating yung company mo, yun na yung madalas na pinupull over sa Hindi naman siya na ako na pull over ako sa mga DOT, sa mga, kasi nga mayroon kami mga load na mga malalaki, may mga load kami malaki, so masyado silang mainit yung mata nila sa mga load na malalaki. Chine-check nila kung everything secured, yung mga permits, but siyempre kasama na rin yung gulong,
yung mga nakalawit na wires whatsoever na pwedeng masilip ng DOT sa'yo, na pwedeng i-charge sa'yo, i-prevent mo yan dahil ikaw at saka yung kumpanya, yung lisensya mo at saka yung safety rating ng kumpanya maapektuhan. Basta wala ka namang gagastusin dito, wala ka namang ilalabas na pera dito, then bring it, papalitan mo. Kasi kung hindi nila pinalitan, sabihin, example, ni-refuse nila yung request mo, I need tires, tapos na pull over ka, at least kaya importante every time na magkipag-communicate ka, make sure sa text, make sure sa text, nag-send ka ng pictures na, hey, I need tires, kailangan kong palitan to yung tires na to, dahil kailangan may picture ka, may text ka. Kasi once na pull over ka, okay, tapos sasabihin mo, oh, kinausap ko na yung kumpanya ko, ganito, bla bla bla. Eh kung ang nakalagay lang doon ay call lang, yung call, no? Call logs lang na nakalagay doon, kailan ka tumawag. But mas maganda yung meron kang pruweba, meron kang text, nag-send ka ng picture, sabihin mo sa officer na nag-send ako ng picture sa kanila, nag-request ako. Meron kang ebidensya na nakipag-communicate ka sa shop, then hindi nila inaprubahan, problema nila yon, di ba? At least ikaw nag-request ka na, makikita doon sa text, sa conversation nyo ng yung dispatch. Kaya mas maganda, ako napakadalang kung tumawag sa opisina, I mean, tawag lang kami ng ganyan. Natawag kami, but mostly, ina-approve nila yon, no? Ina-approve nila kung anong request mo. Kailangan ko lang yung lights ko, kailangan kong i-repair yung lights ko dahil ganito, kailangan kong pumasok sa shop dahil yung lights ko sa gilid. Ina-approve nila agad yon. Okay, maghanap ka, nasaan ka, maghanap ka ng ano, i-repair agad nila yon. Pero kung company mo ay makunat sa mga maintenance na kanilang masasakyan, pwede pa yan. Make sure na magte-text ka sa kanila, meron ka ebidensya, nag-request ka, may picture kang pinadala para to save din para sa iyo. Ngayon, yung officer siguro, depende sa mindset ng officer, yung company yung babalikan, hindi ikaw. Sir, nag-request na ako. Okay? Sinabi ko na sa kanila na kailangan ko ng tires. Ito yung pictures, ito yung katibayan, ito yung text. Pero dinis-approve nila yung aking request. Meron ka ngayong katibayan na nakipag-communicate ka na sa kanila. Kasi kung call logs lang, wala, paano? I-retrieve mo yung i-wiretapping mo, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. So make sure meron kang text, meron kang picture pinadala sa kanila para to save your ass. Ano yung ass? Lubot ba? Okay, hindi matatapos dito ang repair kasi I just found out na yung aking brake pad ay nag-separate na siya doon sa axle. I mean sa brake drum. So kailangan ko maghanap ng shop para fix this one. Okay, almost done. Pasok lang ako sa opisina para mag-sign kung kailangan pang may pirmahan dun sa loob. Then dadalhin ko ang truck sa Wingler para doon na lang ipayos yung iba para magawa lahat ni Pedro ang aking truck, aking trailer. Turn right onto the unpaved road. Yay! Huli ka na naman, police bro. Arriving at Klein Winkler on the right.
Ladies and gentlemen, welcome to Q-Line again. So diniretso ko yung aking trailer instead na pahanap ako ng shop para ma-fix yung aking center axle na ang mga brake pads ay out of doon na sa kanyang pwesto, no? Gumalaw siya. Then malapit na rin kasi ang tong Q-Line yard, mga 1 hour and 45 minutes. So matatagalan ako lalo sa aking pag-uwi. Ngayon, sabi ko sa opisina na dalhin ko na lang yung trailer sa yard dito sa Q-Line para makasave sila ng kanilang papagawa dito kasi dalawang axle I mean both sides. Dito yung brake niya, ganun din. Natanggal siya dun sa kanyang spring. So nakalaylay siya dun sa brake drum. Kaya dinala ko siya dito. Then I'll be back on Tuesday, I think. May mga trailer dito. Babalik ako sa Tuesday kasi it's holiday by weekend. I mean sa Monday, but ang celebration of course ay weekend. Sa tawag dito Thanksgiving Day. Ito ay extendable. Yeah, extendable to siya. Ay. Na-extend tong trailer. Then wala siyang kagaya nito rigger, but meron siya dito. Lalagyan ng kahoy. Ibang style niya. Open yung gitna. Kita mo yung ilalim. Then yeah, may mga damage sa Trail King. Magandang trailer to. Matibay. But yeah, anyway, tanggalin ko lang to. Dan punta ko dun sa opisina to inform na nandito na yung trailer para magawa bukas ni Pedro, yung aming mechanic. O di ba? Tinulungan ko yung company para save sila ng gastos. Kasi kung hindi, bayad sila sa mekaniko, hindi pa matatapos ngayon. Minsan kasi ganun ang ginagawa ko na pwede namang hindi na sila na magbayad. Marami naman silang pera but yung muso kumpanya ba na wag na silang gumastos. Wag na silang gumastos. Ay yung problema, na-apply ko agad ang brake ito. I don't know kung saan ginagamit tong trailer na to. Oh la la. Nope. I'm good. Wiwi lang ako. Saan wiwi ito? Kita ako Then pakita ko sa inyo itong tinatawag na, ito yata ang 13 axle ng Q-Line 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 axle nga. Ito yung trailer ng 13 axle guys. Makakakuha ka na ng ganitong load, I mean trailer, once nasa level 5 ka na. Yes, you heard it right, level 5. Okay. So dalawang jeep. Nakaangat yung jeep niya isa. Inangat nga Securement niya. Ito yung jeep na naka-attach doon sa likod ng truck. Ito siya. And then sa likod ng truck naka-attach to. Naka-attach pa isang jeep pa. Okay. So dalawang jeep bali. Then pagka-attach naman ito, i-attach naman yung trailer na yon.
itong bed. Pagka-attach ng bed, itong booster, ito yung gulong ng bed, low pro style. Ito namang nasa taas, ito naman siyang i-attach dito sa likod. Dito. So mahaba yan. Okay, kaya tinatawag na 13 axle kasi bilangin mo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ito na ang pinakamataas siguro ng Q-Line. 13 axle. So again, makakarating ka lang dyan once na napatunayan mo na kaya mo nang mag-load ng 13 axle. Kaya mo na yung mga ganitong style. Ito yung mga securement niya. Kailangan mo makita dahil never in my life secure doon para hindi mahulog, damage, to connect. So again, yan ay kakabit sa truck sa likod. Then itong isa, dugtong yan kasi nakahang yan nakahang siya. So yan, kakabit. Dugtong na yung isa, nakakabit pa yan. So itong trailer axle na to, yung fifth wheel na yan, yan ang ikakabit dun sa trailer. I-down nila yan. Then ito na yung bed, nandito na yung load, no, malaking load. Sample bulldozer. Then ito na yung gulong niya. Ikakabit pa yung booster dun sa likod. Kaya ang haba niyan. May sariling generator. Anyway, tala ko dito sa magandang bayad dyan. Pero you know, bago ka makarating dyan sa axle, sa mga 13 axle, dadaan ka sa RGN. Hindi ka pwedeng dumaan dyan na ang hatak mo lang ay flatbed. Then hindi ka dumaan dito sa RGN. And then 6 axle, 7 axle, 8 axle, 9 axle, 10 axle. The man with integrity How's it going? and honesty, Pedro. How are you, man? Good. Yourself? I can't complain. That's good. Yeah. So what happened? Oil? Wheel seal. Oil seal. Yeah. So you made it back already? Yeah, because Nola is trying hard to find some shop there in Brandon, and I told him, hey, I'm just gonna drive this truck all the way to Winkler, Yeah. so you guys can save up. Okay, that's a nice idea. Yeah. Okay, it's still drivable. Right. And Okay, so what was it with you? What you know the brake lining, right? The brake lining and the brake shoes? the brake shoes was fall out from its position. Oh. Yeah, Oh shoot. the center axle. When Those two. When it does that, that could be a big problem. Oh yeah, it's an out of service if somebody. But that's a big job. I don't know if I will have time. Really? The ass cams have to come out, which means the wheel hubs all have to come out. Wheel seals, bearings. Oh no, maybe the spring or what? When the shoes come out, it's got, like, this is the ass cam. See, you see Yeah. this? Yeah. This breaks. This keeps the shoes on a trailer from sliding out. This is kind of useless because it's got this big piece here. But on a trailer, it's open there. If this goes missing or it breaks, then they can slide out. In order to replace this, it's sealed. This whole ass cam's got to come out. To take the ass cam out, the hub has to come off This one, right? with bearings and everything. Yeah. Yeah. Well, it's just look at it on tomorrow. What I have done before, when this breaks, I take a new one. I cut it right there. I band it, and I put it over. Then I band it back. And I take a welder, Yeah, weld. Yeah. and I That weld can hold if you cut there's it. no oil there. Okay, what I mean, if you cut this one and weld again, that Oh can yeah, hold. yeah. Because I mean, they can't really bend open, right? Oh, yeah. That saves me from taking the hubs off. Otherwise, Yeah. I got to do all wheels, heels, Yeah. and everything. Yeah, it was serviced like 2 months ago, and Okay. I don't know, maybe I don't know. You know, it happens, right? This works like shit.
I hope it's not a big job. Yeah, the thing is, I'm gonna grab the picture I anyway. got quite a bit of shit that I promised, right? Yeah, I bet you this is broken. That's the only way they can slide out. Yeah, I'm just wondering why. Whoa. So this one is broken. It is come. Yeah. But let me know. Sure. Oh, absolutely. Yeah, I will. Yeah, I will definitely do my best. I got quite a bit of work on this one. Then I got a Peterbilt. Needs a service, wheel alignment, a tank bracket fixed, and then after that I can get yours in. I had a different trailer that was supposed to come after that, but that one. Yeah. Yeah. So that if that one will not be finished tomorrow, if it's a big job, then I can tell my dispatch to, you know. But you have an appointment. You sit for your twigs. On Monday. It's not holiday in US, right? No. So I can grab my twig appointment. Right. And I told him maybe I'll be back on Tuesday. But it depends. If it's a big job, then Right. it cannot be finished tomorrow. Then Right. finger crossed. I will definitely do my best. I'll let you know. Oh yeah, yeah. So anyway, the trailer is there. Second from the right. Okay. It's there. Thank you so much, Pedro. You betcha. No problem, man. It's what's on holiday on weekend? Monday. is Thanksgiving Day. Thanksgiving, Yeah. So I'm just gonna spend some time with my family because I've been out for 3 weeks now. Right. Yeah. Time to spend some Yeah, time with yeah, kids. yeah. Wife. Give the wife some love, right? Thank you. Yeah, I feel horny now. Merong pinadala sa akin si Denfred. Oh, I mean, I think nag-scattered na to sa Facebook, sa internet. Dito sa Petropas kung saan palagi ako nagde-drive, nagpa-park. Yung bulbo niya na bago lumabas dito sa highway. Tingnan nyo sa video. Look at him. Look at him. Hanggang dito yung Volvo. Galing doon, nakapark doon, meritso siya dito. Holy Dito, tumigil sa fuck, harap. you could have killed someone. Nakalimutan ng driver na letter I And it's locked. na i-engage ang parking brake ng kanyang truck. Dito mismo, ito mismong kasadang ito, nakapark siya doon. Mga letter I talaga, buti walang matulin na dumiretso, kundi may patay na naman sana. May patay na naman sana. Okay, walang nakaparada dito, titirahin ko na to para wala akong katabi. Dito na ako sa Winnipeg. Mga Choy! Woo! Finally, after 3 weeks, I'm back. So ito yung mga paborito kong spot. Kung may bakante dito talaga ako sa gilid para wala nang tatabi sa akin kasi hindi ka naman pwedeng pumarada dito. So akin yung all the way spot na to. That's nice then. So nahan merong container. I hope safe ako. Safe ako. Oh, tingnan mo nangyari sa aking tip wheel. Kasi kanina
along highway 3 papunta dito, merong road closure. So dumaan kami sa farm area. Kaya ganyan ang hitsura ng aking fifth wheel. So anyway, nice to be back sa Winnipeg. Na-miss ko ng aking pamilya. Nandito na sila soon. Little boy? Huh? He's sleeping. Why? Tulungan mo ako, ano mo to? Sleeping pala aking little boy. Ah, vacuum na yan? It's the sunlight. No, yung car. Oh, the car? No, I haven't car. Oh my God. Tumatakbo ka lang ganito sa highway? Really? I don't care. You don't care? Yeah, so how was your day? Okay. How's school? Oh, I have a lot to study. Alam mo bang may dumiretso na truck dyan? Really? Yeah, nasa kalsada oh. Nakakalimutan niya mag-parking brake galing dito sa loob. Really? Yeah. Kanina lang? I think, I don't know, last few days. How'd you know? Pinakita sa akin ni Eden Fred. Buti walang ano. Car? Buti walang tumawid. Walang driver eh. Kalimutan niya mag-brake. Anyway guys, welcome back dito sa Winnipeg. Off muna ako dahil 3 weeks akong nawala. So straight talaga. Talagang rat-rat talaga. Mom's Hi. Kiss Papa. Hi. Kiss Papa, bilis. Hi. Tulog. Sleeping. Hey bro. Hey bro. Papa's here bro. Init-init tapos nakakumot. I'm here. Hi. Hi. It's not a prank bro. It's not a prank. How are you? Oh, how are you? Do you miss me? Yeah. Ba't di mo ako sinundo? Ha? Ha? Ba't di mo ako pinick up? What happened? Ha? Uwa, kiss, uwa. Tingnan mo, oh. Walang charger. Uwa. Come here. Man! Kaufman. Nice to be back. Come here. Kiss sa Papa. Hurry up. Ngayon ka pa nahiya sa camera. Lagi kang nasa camera. Kiss. Kiss. Hindi yung embrace. Kiss. Kiss. Ilapat mo yung labi mo sa akin. Say I love you. Anong problema niyan? Hindi na po work. Okay. Hindi na nag-work. Marami na naman akong gagawin dito. But nice to be back. Wala pa yung aking wife. Pagod na pagod ka. Ha? Welcome home! Parang pagod ka naglalakad eh, ha? Ha? Yeah, pagod talaga. Nandito na rin ang aking asawa. Bakit kinaganito ng suot mo? Ay, ang lamig eh. Lamig? Okay. Do you miss me? Yeah. So, nandito na ang aking wife. It's all done. Guys, bakasyon muna ako. I'll see you guys in my next view. Bye-bye.